mensahe ang kailang marinig ng mga Aquarius sa buong week na ito pwedeng nangyayari na. Itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ang energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon niya. So, Aquarius reading. Ano meron dito? Wala tayong description. Walang lumabas na tao. So, general reading na ito. Literally. So, kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, meron tayong the Fool, the World, the Three of Wands, at Wheel of Fortune. Ang maganda naman silang lahat na cards. May new beginning daw ng ano kaya to? Peace? Celebration? Success? Kaya be prepared. Okay? Dahil paparating na to ngayong week na to. At magiging somewhat lucky kayo. Okay? Dahil nandito yung card ng luck and abundance. Anyways, bilis ng reading natin. Kaya magdadagdag pa tayo. Ibang senaryo. Oh, maganda rin naman ng mga lumabas na cards. Ito wala to. Self-made lang to na card na ginawa ng creator. Pero pag nakita ko to, ayan, togetherness. Ibig sabihin may kinalaman siya sa unity. Kasi ang dating may struggle dito eh. Struggle sa unity? Pero kung mag-work hard, posible naman itong temperance o reconciliation. Sa bagay, doon din naman, di ba sa The World, may sinabi akong peace, success, celebration. Kahit dito, Pero, i-clarify natin tong togetherness. Saan kaya to? Para masabi natin kung anong klaseng reconciliation to. Kung friendship ba to, sa ka-workmate, kapamilya, kapitbahay. Hay tayo ng clue. Wala akong wala akong maintindihan. Dala natin. Dapat isang card lang ang gagamitin ko. Madali mode ako. Pero since 4 minutes pa lang to, kaya dinamihan ko na. Yung clarifier. Pure joy, Wala rin to sa tarot. Self-made lang din to. Tulad ng togetherness. Eight of Cups. Ay, ano to? Eight of Cups. Pure joy,
More like celebration to. Ito namang page of wands. Magmumukha na siyang desire. O pagiging enthusiastic. Kaya na 8 of cups. So, saan ano to? Isang klaseng reconciliation ito. Wala akong idea. Ito na lang. Mas maganda pa to eh. Idagdag na lang natin. Pure joy, oh. Ito rin yun, oh. Ito, page of wands. So, saan tatama yung reconciliation? Again, wala akong subject kung career ba, relationship, friendship, kapamilya, kapitbahay. Basta ang alam ko, doon tatama to, itong reconciliation sa anything na may kinalaman sa cheating. Okay? Kung ang naging problem kaya nag-away ay yun nga, may kinalaman sa destruction, cheating, self-sabotage, theft, wala akong maisip eh. Theft. Ayun. Kung alin man sa mga yon yung naging cause ng problem, eh, don't posible yung reconciliation. Sasama rin yung irritation, annoyance, ayun. Obsession, pwede rin. At nagging. Kung, again, dagdag info yun. Kung alin man doon sa mga pinagsasabi ko yung cause ng problem, doon may reconciliation. Magiging masaya na ulit. Pares lang tong dalawa. So, ito naman, magmumukha na siyang good intention. Na ito, ayusin yung naging problema. At itong 8 of Cups ay mag-move on na sa nangyari. Desire na mag-move on. At maging masaya ulit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o itama ang pagkakamali. So, yan. Anyway, ibang senaryo. Alliance. Oh. Alliance Nightmare. Ano to? Eh, pag ganyan, isipin nyo, Nightmare Alliance, walang
alliance dyan, di ba? Malabo at nightmare to. Parang ang dating. Hindi posible. Yung alliance, magmumukha na tong reconciliation. Compatibility. Kasi may darkness doon. I-clarify din natin tong part na to. Mag-idea tayo. Bakit ganyan? Di ba? Bakit hindi posible yung alliance o teamwork, cooperation? Anong naging Anong problema dito? Walang lumabas. Well, siguro kaya walang alliance, probably sa workplace to o marriage. So again, kaya walang alliance ay due to the possibility of arrogance, coldness, o may someone na gusto mapag-isa, ayaw ayusin ng problem. Wala talagang cooperation. Medyo stubborn yung tao dito. Anyways, ano kaya naging problem dito? Bakit hindi posible yung alliance sa work o sa marriage? Kasi doon siya tatama eh. Sa workplace o sa kasal lang. Hindi naman kasama yung relasyon lang. Pero doon siya tatama sa kasal o sa workplace. So, gamitin natin itong isang deck. Yung maging problem. Nagkakulay pala to. So, anong naging problem? Mahina yung pundasyon ng fairness. Magmumukha na tong dalawa. Kahit ito. Kasi ang dami ng negative card. Napapalibutan yung justice. So, inequality. Unfair. Being unfair. No accountability. Selfishness. As in, no cooperation kasi ayaw makipag-usap. Greediness dito, oh. Materialistic. Dishonesty. So, yun. Yun yung pwedeng reason bakit hindi posible ang reconciliation. Doon nga, sa workplace o sa kasal. Doon siya tatama sa kasal. Pero kung kasal, ito yung partner. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero again, walang reconciliation na mangyayari sa week na to. Kung
Yung mga binanggit ko kanina yung cause o magiging cause. Ito yung partner, husband o wife, Aquarius, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Kung hindi tumama sa inyo, edi baka tumama sa kakilala nyo. So, ito yung zodiac sign niya. Kakilala o idol. Sagittarius ulit. Virgo. Ito na ang huling deck natin. Kukuha ko ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole week. So, sabi, vegetarian. Sabi, vegetarian. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Ito, assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. At ang huli, summer. Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Summertime ngayon. So, posible pa yan mangyari hanggang May. Okay? So, kung dito mangyari ngayong April, di may possibility pa rin. Hanggang May. Ay, hanggang kailan ba ang summer? Hanggang June yata. Kaya lang, March to June yata yun. Hindi ako sure. Ano ba yan? Kalimutan ko na. Pero kasi, kung hanggang June, kasi pag May, nag-uulan na eh, di ba? Pero, tingnan ko na sa internet, ano ba yan? Summer season in Philippines. Oh, March to May pala, sorry. March to May. So, tama din yung sinabi ko kanina na hanggang May. Okay? Kung di yan mangyari ngayong April, edi May. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.